doon ko nakita. 3 nilalang na gumagapang sa bubong ng kapitbahay. Mapapayat, mahaba ang daliri at namumula ang mga mata. Tulong po! Tulungan niyo po! Tumalilis ang boses at sumabog ang katahimikan. Kung ikaw mamatay ko, para iligtas ka gagawin ko. Ang gabi sa baryo namin ay palaging kumikirot sa katahimikan. Hindi ko alam kung bakit, pero mulat sa pool, palagi itong may kasamang takot. Lalo na kapag sumasayad ang hangin sa bintana na parang may gustong pumasok. Pero hindi ko iyon iniintindi. Bata pa lang ako noon at alam ko lang may isang babae sa kabilang baryo na kasing ganda ng buong bilog. Si Maria. Hindi ko talaga malilimutan ang unang beses ko siyang nakita. Nakatayo siya sa tabi ng lumang balon. Nakaputing bestida. Nang mag-angat siya ng tingin sa akin, parang may kumalabit sa dibdib ko. Anong pangalan mo? Cardo. Ikaw? Ngumiti naman siya. Yung tipong ngiting hindi mo malilimutan. Maria. Simula noon, araw-araw na akong pumupunta doon. Hindi ko alam kung bakit palagi siyang nandoon. Hindi rin niya sinasabi. Pero ang mahalaga, nandun siya. At unti-unting niligawan ko siya. Hindi ko alam. Siguro talagang minahal ko siya. Kahit hindi ko pa alam kung ano ba talaga siya at kung ano ang pamilya niya. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa balon, may narinig akong sigaw. Mabilis, parang pinalamon ng hangin. Tinig ng isang bata. Tulong po! Tulungan niyo po! Tumalilis ang boses at sumabog ang katahimikan. Tumakbo ko ng mabilis. Gusto kong malaman kung ano yon. Pero pagdating ko sa kakahuyan, wala na. Pero may naiwan. Dugo. Mainit-init pa na dugo. May kumuha na naman ng bata. Ikalima na yan ngayong buwan. Aswang. Hindi niya man sinabi, pero alam ko na sila ang may kagagawan nun. Nagkunwari na lang akong walang nalalaman. Sino ho ba ang may gawa nito, Mang Jose? Hindi ko alam, Cardo. Pero ang sigurado ako, magaling silang magtago. Lalo na ang pinuno nila. Pinuno? May sumisirit na kaba sa dibdib ko, pero iniba ko ang usapan. Kailangan ko na hong umuwi, Mang Jose. Mauna na ho ako. Pauwi na ako, pero hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi niya. At ang dugo, at ang tawa na narinig ko mula sa malayo. Isang tawang hindi tao. Kinabukasan, hinanap ko si Maria. Nasa balon na naman siya, pero iba ang itsura niya. Maputla, na para bang hindi natutulog. Maria, may nangyaring masama kagabi. May bata na namang nawala. Hindi ko ginusto ang mga nangyayari, Cardo. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Hindi mo kaya yon. Maria? Anong ibig mo?
Cardo, kung sakaling may isang araw na magbago ang tingin mo sa akin, sana tandaan mong hindi ko iyon ginusto. Hindi ko maintindihan pero may lungkot sa boses niya na parang may itinatago. At hindi ko alam kung paano sisimulan ang tanong na gumugulo sa akin. Nagising ako sa ingay ng mga aso. Tahol ng paulit-ulit kaya napagdesisyonan kong sumilip sa bintana. At doon ko nakita 3 nilalang na gumagapang sa bubong ng kapitbahay. Mapapayat, mahaba ang daliri at namumula ang mga mata. Aswang. Agad akong tumakbo palabas nang may hawak na itak. Hindi ko alam kung anong lakas ang nagtulak sa akin pero tumitibok ang puso ko na parabang sasabog. Nana! Ibalik niyo ang anak ko! Nakita ko ang isa sa mga aswang at nakasabit ito sa poste habang may kinakagat na braso ng bata. Mabilis kong kinalmot ang isa. Pero mabilis silang nakatakas at lumipad papunta sa kagubatan. Tinignan ko ang bata. Wala na. Wala ng pulso. Wala ng hininga. At sa sahig, nakakalat ang maliit na tsinelas. Nanggigigil ang pangako. Mga hayop kayo. Doon ko narinig ang isang pamilyar na tinig mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Cardo? Si Maria. Nakasandal siya sa puno. Nanginginig. Naiiyak. Maria, anong ginagawa mo rito? Delikado dito. Ngunit hindi siya sumagot agad. Tumingala siya sa buwan at lumabas ang matutulis na ngipin. Cardo, umalis ka na. At para akong nawalan ng hininga. Maria, aswang ka? Hindi siya sumagot, pero sapat na ang anyo niya. Ang mapupulang mata, ang humahabang kuko, at ang pagngangalit ng panga niya na para pigilin ang sariling gutom. Hindi ko ginusto to, Cardo. Pinanganak akong ganito. Anak ako ng pinuno ng angkan. Hindi ko kontrolado ang uhaw pero pinipigilan ko dahil ayokong masaktan ka. Parang may kumukurot sa dibdib ko pero humalo sa takot. Maria, ikaw ba? Ikaw ba ang Hindi! Hindi ako ang pumapatay. Hindi ako ang kumakain ng tao. Sila. Oo, pero hindi ako. Pinagmamasdan ka nila, Cardo. Wala nang makita nilang mahal mo ko. Gusto ka nilang kunin. Dahil iniisip nilang mahina ako dahil sa'yo. Umugong ang paligid at biglang may bumagsak sa harapan namin. 3, mas malalaki, mas mabangis. Maria, panahon na para iwan mo ang taong yan o isusuko namin ang buhay niya. Tumingin sa akin si Maria. Tumakbo ka na. Cardo, tumakbo ka na. Hindi ako tatakbo. Kinuha ko ang itak kahit nanginginig ang kamay ko. Kung gusto nila akong kainin, kailangan munang dumaan kayo sa akin.
Kung ikaw mamatay ko, para iligtas ka gagawin ko. At doon, sinakmal niya ang ama niya, kaya nagdugo ang paligid. Nagtagaan sila, ngipin sa ngipin, kuko sa kuko, dugo sa lupa, at pagkatapos ng ilang minuto, Maria, Cardo, salamat. tawagin natin ang mga tao. Matutulungan ka nila. Hindi, natatapos na rin ako. Maria, huwag. Cardo, buti, minahal mo ako kahit hindi ako tao. Hindi mahalaga kung ano ka. Mahal kita. Salamat, mahal ko. At tuluyan siyang hindi gumalaw. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balitang natapos na ang mga aswang. Wala nang kumukuha ng bata. Wala na rin nagiging biktima. Tahimik na ulit ang gabi, pero hindi ako sumasaya. Dahil sa tuwing dumadaan ako sa balon, nakikita ko ang ngiti niya. Yung unang ngiti na nagpaibig sa akin. At sa tuwing sasayad ang hangin sa bintana tuwing gabi, naririnig ko ang boses niya. Cardo, mahal kita. At doon ko naiisip, kung minsan ang pinakamapait na katotohanan sa pagmamahal ay yung nalaman mong minahal mo pala ang anak ng halimaw. At siya mismo ang naging pinakamabuting tao na nakilala mo.